Jill in Can. It's 6:54 at tayo ay papunta sa work at 7 o'clock. Yan. So, madilim-dilim pa guys. Yan ang ating sunrise. Hindi pa nagra-rise ang sun. Pero nasa kabilang side yung sun. Yan guys. So, marami pa ring updates sa ating IRCC for today. Kaya, see you later. We're here, guys. We're here. A few moments later. Hi guys! So tapos na tayo sa work today. Ayan. Yung mga kids sa playground. Pupunta tayo sa school. Pero maaga-aga pa. So hanap muna tayo mapagtatambayan at konting pa-powder muna tayo sa mukha. Hi guys! Welcome to Jill in Can. So for today's video ay pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa mga mainit pa rin na topic, especially related pa rin to sa aking previous vlog tungkol sa mga PGWP updates. At ito nga ay para makatulong din sa ating mga kapwa international students sa kanilang paano nga bang gagawin natin, especially with the IELTS or the CELPIP. Ano ba ang iti-take natin, IELTS or CELPIP? Ano ba ang mas madali? At kailangan bang maglipat na ba tayo ng program natin, mag-shift na ba tayo ng course natin kung wala sa labor market shortage ang ating program? Ano ba ang dapat nating gawin? So unang-una ay meron ako at yung mga kapwa international students dito sa aming school sa Northcoast College, nakatanggap kami ng letter na kung saan nag-a-advise sa amin kung ano nga yung pwede naming gawin, dahil nga sa tingin ko ay maraming nagpupunta doon sa office para mag-inquire kung dapat ba silang lumipat ng course or ano ba ang dapat nilang gawin. Yan. So unang-una, ang maganda dito, ang Northwest College, hindi naman po ako nagpo-promote ng aking school, but if you know that your school dito sa Canada ay public school, public college or community college, hindi siya private entity or hindi siya tinatawag na public-private partnership no, na school, ay safe tayo guys. So make sure na yung school niyo ay under the DLI, Designated Learning Institute ng Canada dito, at public school siya, no? So para talagang hindi niyo na po problemahin na kung makakatanggap kayo ng PGWP or hindi. So it means na dun sa list na yon may nakasulat doon kung yes or no kung nagbibigay ng PGWP o hindi. So especially kung public-private partnership siya, ay hindi ka makakatanggap ng PGWP. That is for sure guys. So please double check your school sa Canadian website, no, na kung nasa DLI ang inyong school, para talagang wala tayong problema dyan. At ito nga guys, so tayo nga ay nasa under ng DLI ang ating school at nagbibigay ng PGWP. Subalit dahil nga sa bagong announcement ng IRCC ay nagkaroon ng mga restrictions, at lalo na yung kung ang tanong natin, ang course ba natin ay nasa labor market shortage, ay hindi din natin alam ngayon, dahil nga wala pang binibigay ang IRCC tungkol sa ano nga ba yung mga labor market shortage na to, ano bang klaseng trabaho yung nandito sa listahan na to. Wala pa silang binibigay. So kung tayo ay nasa business or yung project management yung ating course, or
ano pa yung mga ibang course na hindi tayo sure kung ito ba ay nandun sa labor market shortage. Minsan yung mga ibang international students ay nag-iisip sila kung dapat bang lumipat na sila ng program nila. Yan. So dahil dito ay nakatanggap kami ng letter from our school tungkol dito. Meron silang in-advise sa amin, guys. So basahin natin yung ibang parts dito. So sabi nila, we understand that the recent announcements regarding changes to the post-graduation work permit program have raised many questions and concerns. So, skip ko muna yung first part. Ito yung pag-uusapan natin mamaya. Pero, sagutin natin yung tanong na kailangan ba tayong lumipat na ngayon ng program natin kung sa tingin natin ay wala sa labor market shortage ang ating program. Ano nga ba ang ating gagawin? Ito yung advice sa amin ng aming school. IRCC also stated that graduates from programs at public colleges will remain eligible for post-graduation work permit of up to 3 years if they graduate from a field of study linked to occupations in long-term shortage. Yan, so linked to occupations in long-term shortage. And yan po yung labor market shortage din na tinatawag in other terms. At naka-highlight dito, we are still unsure how IRCC plans to link fields of study to occupations in long-term shortage. And the list of such occupations has not yet been publicly released. We are awaiting further details from IRCC to clarify how these changes will affect students and graduates when they will be implemented. Ayun guys, so even the schools, wala rin silang masagot dito na kung ano nga ba yung mga labor shortages, long-term shortages na program na ito or occupation. So ang sabi nila, we would like to caution you against making decisions based on the partial information available at this time. Please avoid taking actions such as changing programs without knowing the full details of the PGWP updates. Switching programs could entail additional risks such as non-enrollment gaps that undermine study permit conditions and including the overall difficulty of transferring to a new program. So yun. So kung iniisip po natin na dapat ba mag-switch na ako ngayon since fall term, gusto nyo sa by winter iba na yung program nyo. Sabi dyan na baka magkaroon tayo ng enrollment gaps kung hindi tayo mag-enroll ngayon since like hindi ka makaka-enroll kasi by winter usually naka-ready na kami, like kami ngayon pa lang ay nakaset na yung mga nakaschedule na kami kung ano yung mga classes namin for the winter term. And kung magsiswitch ka naman ng program ngayon, so it means to say that you need to skip this year and mag-proceed ka sa next year kasi syempre yung curriculum nun, yung mga subjects nun ay i-offer for each year lang. Hindi naman yung continuous yung subject mo for next year. Next term meron yan. So, it would be in the next year pa. So, kaya magkakaroon ka ng gap for the enrollment. At sabi dito, magkakaroon ka rin ng difficulty of transferring to a new program since meron ng mga nakalist doon na nasa may mga slots na. So kami nga may mga slots na kami. Minsan nga magpapa-change lang kami ng course sa ibang time slot ay full na or nasa waitlist kami. So yun yung mahirap guys. So yan. So furthermore, most of the programs for the next winter and spring intakes are already full, which may limit your options. And then we recognize that this lack of information may be causing concerns, but we ask for your patience during this time. These announcements have created significant uncertainty for students and institutions alike. So guys, hindi lang tayong mga students ang nangangamba or hindi natin alam kung ano ba nga ba, but the institutions ay syempre ma-affected din sila dito, especially sino ba yung mga teachers, kung mawawala yung mga students dito sa subject na to or sa course na ito, yung mga teachers mawawalan din sila ng work. So marami ring changes na mangyayari. Yung employment din ng mga teachers dito ay mababawasan. Rest assured, we will notify you as soon as the measures are officially confirmed and the full details are made available. So mag-antay po tayo guys, more patience, and let's
keep on praying na maging okay po ang maging outcome nito. And ito, meron pa silang magandang ending dito guys. So please remember that the Center for Growth and Harmony, so dito sa school namin yan guys, they offer free wellness services and resources para sa mga students dito. So we are encouraged to access their support to help you process any stress you may feel from this uncertainty. Ayun guys, so meron tayong mga ganyan na wellness program dito sa school namin. So ayun, kung meron din kayong mga access ganyan sa school ninyo, you can avail of that para naman ma-comfort tayo in this time of, you know, uncertainty na sinasabi. Ngayon naman guys, pag-usapan natin, ano na bang iti-take natin kung para makatake tayo ng PGWP, magkaroon tayo ng PGWP, kailangan ba natin ng anong mas maganda, IELTS or CELPIP? So IELTS is recognized globally, and yung CELPIP, it's more of dito lang sa Canada siya magagamit. It's focused on the Canadian English, and its inclusion everyday language scenarios makes it more accessible to some. So kaya mas accessible yung some, especially here in Canada. But the IELTS is more on global siya. Magagamit mo siya when you go to a US, UK, or Australia. Mas acknowledge siya or recognized po. By the way guys, ang IELTS or CELPIP, parehas po sila na may 2 years validity. So good for 2 years ang validity ng either IELTS or CELPIP. So ang scoring guys, example, ang CELPIP nakascore ka ng 8 to 9, ay considered sa IELTS na equivalent niya ay 8.5 to 9. So, ibig sabihin guys, yung CELPIP, mas mataas siya magbigay ng score compared to the IELTS. So, example, kung kailangan natin dito, yung sinabi ng announcement ng IRCC na kailangan natin for the Canadian Language Benchmark na level 5, kung magsi-CELPIP tayo, level 5 ng CELPIP at CLB is the same. Pero, pag sa IELTS, mas mataas siya. So, kailangan mas mataas yung i-aim mo na CLB. Tama ba? Ayun. So, anyway guys, ayan. So, mag-prepare na lang tayo. Pag-aralan natin kung ano yung gusto nyong i-take, kung CELPIP. Kung example, gusto nyong magamit in case na, you know, magkaroon kayo ng ibang opportunity outside Canada, you can take IELTS. Yan. So, para magamit mo siya. But Canada, or the CELPIP, yan, mas magbibigay siya ng higher score sa inyo, especially nandito kayo sa Canada, nagagamit nyo yung English language dito, ng Canadian-based language. So, parang magiging mas madali yun para sa inyo. But, sabi nga, it still depends on the person and varies, no? Depende po yan sa inyo, sa capability natin. Pwede ba tayong mag-retake ng CELPIP or IELTS? So, based on the CELPIP, you can retake it after 5 working days. Ay, pwede na tayo mag-retake if you want na gusto nyo pang mas mataas yung score ninyo. Hindi lang pala tayo ngayon mag-aaral ng pinag-aaralan natin sa classroom. Kung hindi mag-aaral din tayo, magre-review din tayo ng ating mga English language so that we can be prepared at tumaas yung score natin. If we need a higher score, ay mag-aral po tayo, mag-restart na tayo mag-reviews ng IELTS or CELPIP, whichever you prefer to take. Ayan, kailangan na nating mag-prepare para dito. Wag nating antayin na dumating pa yung April, dahil April na yung ating matatapos yung ating winter term. Yan. At usually guys, yung winter term, katulad sa amin, it will be our practicum. So, bukod sa aming regular class na 3 yung subject, meron din kaming practicum hours na fini-fill. Para sa amin, meron kaming 200 hours for winter term. So, 2 days yon na nag-8-hour shift kami. Sa rin pala guys, no, yung CELPIP, meron palang timer kapag nasa speaking test na kayo. So, minsan, pag alam natin na may timer na nagsasalta tayo, mas lalo tayong natataranta. So, kung gusto nyo makapractice, try nyo ring mag-set ng timer habang nag-answer kayo in
yung speaking language test din CELPIP pag nagre-review kayo. So, practice natin na may timer din tayo. At ang isa sa magandang yung letter na natanggap namin, no, in closing sa sinabi niya, our priority is to support you through these transitions and provide the most accurate and up-to-date information. Please continue to monitor your inbox for further announcements and feel free to reach out to our team with for any concern. So, yun guys, no, kung sa mga schools ninyo ay you have to mag-reach out na rin kayo so that they can give advice, ano yung pwede nyong gawin, ano yung mas better na option para sa inyo at this time. So, I think yung in-advise naman sa amin ay it's good to share sa ating kapwa international student dahil I think ay tama naman sila. We have to wait until further announcement. So, wag muna tayong padalos-dalos ngayon guys dahil nga hindi rin nila sure kung ano yung mga ito. But we can gauge na rin sa sa current na situation, ano nga yung mga labor shortage market ngayon. And thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. See you in my next vlog. Bye! Punta na tayo sa school ngayon guys. Ganda talaga ng mga dito, landscaping dito sa area nito. Mga bahay